tanghaling ito kasi tanghali na oh. Anong oras na ba? 1, ah, 1:46. Kikita. 1:46 ng tanghali. Andito na naman kami upang mag-share ng Gospel of the Lord para sa ating lahat. Nauna din kay Lord para papurihan siya. At pangalawa sa inyo na nakikinig ngayon at nanonood. At sa amin din na nandito ngayon. Thank you. Bago tayo magsimula po ay manalangin muna tayo. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, Lord. Sambahin ka, Lord, sa Espiritu at sa katotohanan. Lord God, sa oras na ito, narito po kami, Panginoon, upang papurihan ka, Panginoon, Lord God, na ma-share namin ng maayos ang iyong gospel, Panginoon, Lord God, sa mga nanonood o sa aking mga apo na narito ngayon, Lord, kasi para naman malalaman po nila na napaka-importante po ang buhay Kristiyano at ang buhay na mayroong Panginoon sa kanyang pagkatao. Thank you Lord sa oras na ito. Banal na Espiritu, iniimbitahan ka namin, Panginoon, Lord God, na narito ka sa aming kalagitnaan para gabayan mo po kami at ingatan mo po ang bawat isa sa amin. Bless mo po ang bawat isa, Panginoon, at lalo na sa pamamahay na ito na bahay ng aking anak, ni si Mildred. Lord, more blessing po sa mga nakatira dito. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, mga kapatid, nasa ano na tayo? Sa task 3 na. Sa task 3 na Faith 7 na po. So, ang talakayan po natin ngayon ang Genesis 4. Simulan natin sa Genesis 4. Makikita natin ang kwento ni Cain. About ito sa buhay ni Cain at sa ni Abel. Dalawang magkakapatid na may magkakaibang ugali at pananampalataya. Si Abel ay may magsasaka at nag-alay ng pinakamabuting bahagi ng kanyang alagang lupa bilang handog sa Panginoon. Samantalang si Cain ay manggugubat, ay naghandog ng bunga ng lupa. Ngunit ang handog ni Abel ay tinanggap ng Diyos. So, hindi pala lahat ay tatanggapin. Samantalang kay Cain ay hindi. Yung kay Cain ay hindi po tinanggap. Yung kay Abel ang tinanggap ng Panginoon. Ang reaksyon ni Cain sa hindi pagtanggap ng kanyang handog ay nagdulot ng pagkakasala. So, ang magkapatid na ito hindi po nagkakaunawaan. Sa galit at inggit niya ay pumatay sa kanyang kapatid na si Abel. Pinatay po niya si Abel dito. Sa pangyayaring ito, natutunan natin ang kahalagahan ng kagalakan sa biyaya at pagtanggap ng iba't ibang katotohanan na maaaring hindi magustuhan. Ang kwentong ito ni Cain at saka ni Abel nagpapakita rin ng pangangailangan ng tamang disposisyon ng puso sa pagsamba. Tinutukoy ng bagong tipan na ang handog na tinanggap ni Abel ay nagpapakita ng tapat na pagsamba sa Diyos. So, hindi lang pala yung pagsamba lang natin, hindi. Yung paano tayo maghandog sa Lord na isa din yun na magsamba sa Lord.
Samantalang ang kay Cain ay hindi tinanggap. Ito ang nagsisilbing pag-alala sa atin. Paalala sa atin na ang pagsamba ay hindi lamang tungkol sa physical na gawain, kundi higit sa lahat ang disposisyon ng puso. So, hindi yung pagsamba, hindi pala yung basta na lang tayong kumanta, basta na lang tayo nagsishare ng gospel. Kung hindi, tinitignan din ng Panginoon yung puso natin. Amen. Kasi mayroon pong nagsasamba, mayroon pero wala po sa puso. Oh. Sa usaping ito, maaari nating isa sa larawan ang pagtatapos ng gawa ni Jesus sa krus. So, ang usapin na to, yung pagkamatay ni Jesus Christ is tapos na. So, sa pamagitan ng kanyang dugo, ayan o, tayo ay nilinis at niligtas sa kasalanan. So, tayong lahat na makasalanan sa mundong ito, ang Diyos nagpakamatay at dahil sa kanyang dugo, tayo ay nilinis at nililigtas sa kasalanan. Ngunit, tulad ni Cain, ang ating pagtanggap sa biyaya ng Diyos ay kailangan may kasama tamang disposisyon sa puso. Kailangan saliksikin muna natin ang ating puso, mga kapatid. Kung tama ba yung ating pagsamba, yung ating tamang pagsamba. Dahil karamihan po na nagsasamba lang na empty po ang puso, na walang bahid man lang na tayo'y nagbigay ng pagsamba sa Lord. Kailangan nating mag-alay ng aming sarili, ng buong puso sa Kanya at tanggapin ang Kanyang biyaya ng may kagalakan at pasalamat. So, yung pagtanggap natin sa mga biyaya ni Lord, kailangan tayong magpasalamat din sa mga biyaya na ating natanggap. Hindi yung hingi tayo, minsan naghihingi tayo, Lord, bigyan mo ako ng ganito, Lord, kailangan ko nito. So, kayong binigay ng Panginoon, di ba? Dahil anak ka nga ng Diyos. Pero, yung biyaya, tinanggap mo lang na without, hindi ka nagagalak at nagpapasalamat. So, importante mga kapatid, kung anong man matatanggap natin na mga biyaya, alam naman natin yan na kung saan galing, magpasalamat tayo. No? Na may kagalakan po. Kasi yan ang pinaka-importante. Sa kasamaang palad, tulad ni Cain, maaari rin tayong magdala ng galit, inggit, o kahit anong ibang masasamang damdamin sa pagdudulot sa atin ng pagkakasala. Ngunit, ang banal na espiritu ay kasama natin upang gabayan tayo. So, ang naramdaman talaga ni Cain ay talagang galit na galit siya. Galit at inggit po ang kanyang naramdaman dito. Kaya masama talaga ang kanyang puso. Dahil, mayroon siyang hinanakit dito, dahil bakit yung kay Abel tinanggap, yung kanya ay hindi. So, naghihinakit siya. No? Tamang landas at tulungan tayo manatiling matapat sa Diyos. Kailangan nating magpakumbaba, humingi ng tawad, at italaga ang ating buhay sa Kanya. So,
lalo na sa Panginoon. Dahil siya po ang nagtubos sa atin sa krus. Ang kanyang dugo ay niya para sa atin. No? Nagbuhis siya ng dugo niya, yung buhay niya para sa atin. Kaya humingi ng tawad at italaga ang ating buhay sa Kanya. Hindi lang humingi ng tawad. Kailangan yung buhay natin, yung ating pagkatao, yung puso natin, kailangan natin i-ano sa Panginoon. Ilagay natin sa Panginoon. Dahil siya ang Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas. At siya po ang Diyos na lumikha sa atin galing sa alikabok at hiningahan upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kwento ni Cain at Abel ay hindi lamang isang istorya ng nakaraan. Ito rin ay isang paalala sa atin na may kapangyarihan ang ating mga desisyon at reaksyon sa harap ng mga pagsubok at tukso. So, magiging matapat tayo mga kapatid. Dahil yung mga reaksyon natin, nakikita ng Panginoon yan, kung gaano tayo katapat, no? Kahit sa mga pagsubok at tukso, kailangan natin mapanuri sa ating magkilos at tiyakin na ang ating mga gawa ay sumasailalim ng kalooban ng Diyos. So, i-sure natin mga kapatid, bawat hakbang natin, bawat isipan natin, kailangan, lalo kayo, mga bata pa kayo, yung lahat ng desisyon nyo sa buhay, itaas nyo muna sa Lord. Diba? Itaas nyo muna sa pag-aaral ko, Lord. Turuan mo po ako, Panginoon, Lord. I-bless mo po ang leksyon na ito, na magpawa ko mga exam na ito. Kaya si Chris, diba, ito, napakaano to, matalino tong bata. Dahil hindi bumababa sa 90 po ang kanyang nakukuha sa kanyang examen sa school pag may mga examen na. Kaya palagi itong binibless ni Lord. Ha? Sa kabuuhan ng Genesis 4 ay nagbibigay sa atin ng mga aral na may kahalagahan hanggang sa kasalukuyan. Ito ay nagpapakita sa atin ng kahalagahan ng tamang disposisyon ng puso sa pagsamba, ang kabuluhan ng pagtanggap sa biyaya ng Diyos ng may kagalagan at pasasalamat, ang kahalagahan ng pagtitiwala at pagsunod sa gabay ng banal na Espiritu sa ating buhay. Ang banal na Espiritu po, hindi po humihiwalay sa atin yan, mga kapatid. Kung sino yung banal na Espiritu, alam naman natin na si Jesus Christ yan. So, lalo na sa mga batang ganito, ang Panginoon, mahal ng Panginoon ang mga bata. So, palagi niya itong inaalalayan, nililigtas sa lahat ng bagay. Kaya, magpasalamat tayo na nagkaroon tayo ng relasyon sa God. Sa bagong tipan, maaari nating makita ang kahalagahan ng pag-aalay ng napakabuti nating alay sa Diyos at paano ito maipapakita ng ating pagsamba ang pagmamahal. So, yung palang pagsamba natin, kailangan talaga na talagang totoong pagsamba para makikita ng Lord yung puso natin, isipan natin kung paano tayo sumamba sa Kanya. So, sa Kanya po, sa 2